Good morning mga bes. So today ay birthday ni Jowa. Hi. Hi. Walang ganap, sisimba lang kami. At yan, may parcel na naman. Ito nga pala ang regalo ko sa kanya at walang ano-ano yung naikabit na ng agad yan. Wala man lang akong kaalam-alam. Ano nga yung Honda Wave Alpha ko na natambay. Sira ang CDI. Ayan, ang dumi. Putik ah. Hindi na nag-i-start. Sira talaga. Binilang ko siya ng CDI na panglipan. Nakabit ako siya ng CDI. Diyan? Diyan ba ka nakabit yan? Itong CDI na panglipan, binili ko sa Lazada. Testing natin. Ganoon pa rin, sira pa rin. Hindi talaga magagawa. Yun. Nailaw ba? Nailaw? Yun! Yes! Ito nga po pala yung stock niya na CDI. So, wala na to sa market. Sabi sa akin sa Honda ay bumili na lang ng aftermarket. So yun nga yung lipan na CDI ang swak dito. Ba't na uutal? Hindi, malamig. Tagal kasi na tambay. Ulog ata. Pogi na, motor B. Motor B. Yay! Hey! Pogi. Years. Oh. Hey! So, kakatapos niya lang maglinis ng motor. Ngayon ay bibili kami ng ulam. Tinanong ko nga pala siya kung anong gusto niya ngayong birthday niya bukod sa akin. Pero sabi niya wala daw. Siguro ganun talaga pag tumatanda na. Wala ka na ibang gusto kundi pera. Birthday! At dito nga kami bumili dahil ito yung pinakamalapit sa amin. At dumaan nga rin kami dito sa paborito naming restaurant kasi malapit lang to sa bahay namin. Believe me guys, napakasarap ng pagkain nila dito at napakabait pa ng mga staff. Ayan, at pagdating nga namin ay asikasang nga kaagad kami ng lahat ng mga staff dyan guys. Ganito nga lang kasimple ang pasasalamat namin kay Lord. Happy birthday Han! Thank you! Thank you!
After namin kumain ay pupunta naman kami sa church. Ingat sa pagdadrive han, wala pa tayong anak. At habang nasa kalsada nga kami ay nakita namin si Jollibee. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dyan. Sino kayang magulang niya at parang kulang siya sa aruga. Andito na nga kami sa church at medyo napaaga nga ang dating namin guys dahil 6 pa pala ang misa. At dyan nga habang naglalakad kami ay nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa kabila ng pinagdaanan namin sa buhay, hindi niya kami pinabayaan. And His blessings is bigger than our problems. Bago nga kami umuwi ay dumaan muna kami sa Mercury para mag-grocery. Dahil naalala nga namin na medyo kaunti na yung stocks namin sa bahay, so namili na lang kami dito. At dahil nga sa amin dalawa ay siya ang mas magaling sa pera, kaya siya na rin ang nagbabudget sa amin. Napakaswerte ko nga sa kanya dahil wala akong ibang iniisip kundi ang magtrabaho at gumawa ng mga gawaing bahay. Siya na nga rin ang nakatoka pati sa mga bills namin, food namin at maintenance ng parents namin. Sa bahay pa nga lang ay nililistanan niya kung anong bibilin para pagdating sa grocery, hindi na nagsastruggle kung anong bibilin. At the same time ay nababudget mo ng maayos yung pera. O diba, panalo ka talaga kapag natapat ka sa lalaking matured at hindi puro forma. Mag-isa nga lang pala siyang pinalaki ng mga magulang niya, kaya naman bata pa lang ay may knowledge na siya kung paano humawak ng pera. Lalo na't hindi naman laking mayaman at simple lang din ang pamumuhay. At isa nga yan sa pinagpasalamat ko kay Lord dahil ngayon kahit papano ay nabili na namin ang mga gusto at pangangailangan namin. Hindi katulad dati na kailangan mo pang pumunta ng tindahan para mangutang ng ulam at siguraduhin mo na makakautang ka dahil kung hindi, papagalitan ka ni ina. Kaya na kapag naaalala ko ang buhay namin sa probinsya na kung mahirap dito ay mas mahirap doon. Sa sobrang hirap ng buhay noon ay ayoko nang ikwento dahil walang maniniwala. Well, alam naman talaga siguro ng marami kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya. At dito nga ay tinetesting namin yung cotton buds kung matigas ba. At yan mga be, tapos na kaming mamili kaya ngayon ay magbabayad na kami. At dito nga ay napapa-thank you na lang ako dahil nasa point na ako ng buhay na hindi ko na kailangan tumingin sa presyo dahil hindi naman ako yung nagbabayad. At dyan ay medyo naiinip na nga ako at gusto ko nang sabihin sa cashier na, be, bilisan mo naman dahil gutom na ako, baka kainin kita. At sa wakas ay tapos na rin kaming mamili. Ngayon ay kakain na kami ng dinner, pero akala ko lang yon dahil may dadaanan pa pala kami. Dito nga ay nagmamadali na kaming mamili dahil katulad ko, gutom na din si Jowa. Hindi ko nga alam kung ano ang binibili niya dyan. Kaya nag-iikot-ikot na rin ako ng akin. At ito nga, pauwi na kami dahil gutom na talaga ako. At konting-konti na lang, ay magwawala na tong jowa ko. Ayan, babahagya pa nga magkasya ang mga cards sa wallet niya. Sa wakas, ay kakain na kami. Ano po ang drinks na? Ano lang, water lang. Walang ice, water lang. Water lang. Sobrang haba nga ng araw na to, kaya nakakagutom at nakakapagod din talaga. Thank you kay Lord dahil siya ang pinagmulan sa lahat ng biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Diyan nga ay nagkukwentuhan kami ni Jowa about sa future at about sa mga bagay na gusto naming marating. About sa parents namin at about sa mga kapatid namin. By the way mga be, ang sarap pala talaga ng pagkain dito. In order nga pala ni Jowa yung bago nilang product. At no doubt, masarap nga talaga. Kaya naman kahit gabi ay napaparami din talaga ang kain namin dyan since kami naman talaga ay malakas kumain. Kitang-kita naman sa katawan. Joke lang! Bye. Bye vlog! Bye vlog. Vlog. At yan lang para sa araw na to mga be. It's been a long day. Pauwi na kami dahil may pasok pa kami bukas. Alam nyo na, kailangan muna natin magpaalipin sa salapi. Thank you for watching mga be. At kung gusto mo supportahan ng aking channel, just subscribe, click the notification bell. See you on my next vlog. Bye!